ngayon ay sinapubliko at ang ingay-ingay yung pinapalabas nila ngayon tungkol dyan sa Farmally issue na yan. At kung yung susuriin, yung dating senador na talo sa eleksyon ng mga nakaraang halalan na siya yung nag-imbestiga noon sa Senado, ay binuhay nila ulit at binibigyan nila ng sapat na atensyon sa mainstream media at siya yung nagsasalita ngayon. At yun, makikita natin na kasama yan sa kanilang taktika, kasama yan sa kanilang mga hakbang upang mailihis yung mata ng taong bayan na hindi lang pala itong DPWH flood control corruption. Balikan natin yung mga nakaraan. No? Hindi, yun ang kanilang kasama sa taktika nila. Lahat ito politika na ang nangyayari ngayon. Sa pahayag ni Ombudsman Boying Remulla sa paghukay muli sa kaso ng Farmally at meron din siyang parang pinaatras or binawi na mga kaso rin dyan sa Sandigan Bayan para muling pag-aralan po. Anong nakikita niyo po dito, Attorney? Priority po ba ito sa panahon ngayon or ano nakikita niyo po? Well, yun ang sinasabi natin na ang focus ng attention ng ating mga mamamayan ngayon, ang sambayan ng Pilipino, ay itong trilyon na corruption na nangyari sa DPWH at flood control lamang pinag-uusapan natin dito. Hindi pa yung mga ibang mga infrastructure tulad ng tulay o kaya yung mga kalye, no? Na alam naman natin na maanumalya rin ang marami dyan na ginawa ng DPWH itong nakaraang 3 taon. So ngayon, bubuhayin nila itong mga issue tungkol dyan sa investigasyon ng Farmally at nangyari yan nung panahon na tayo ay nasadlak sa pandemya. At alam naman natin ng lahat ng mga pinagdaanan nating hirap. Nung umpisa talagang hindi ka makahirap ng face mask o face shield. Wala kasi wala tayong production dito sa Pilipinas Lahat tayo umaasa na sana meron tayong face mask at magkaroon lahat ng sambayanan o kaya ng face mask. So, sa law of economics, yung law of supply and demand na tinatawag nila, pag walang supply at mataas ang demand, mahal talaga, no? Pero kung sa tingin nila meron talagang mga anomalya dito o katiwalian na nangyari dito, okay naman na imbestigahan yan. Pero hindi dapat na yan ang magiging sentro ngayon ng investigasyon ng ombudsman o ang anumang ahensya na nag-iimbestiga sa katiwalian para mailihis yung pananaw o kaya atensyon ng taong bayan dito sa mas malawakan na katiwalian ng flood control for the last 3 years. So, nangyayari dito, parang nakikita natin, politika na naman lahat ito. At ang sisisihin na naman ay mga Duterte. Yun ang direksyon na nangyayari ngayon Para yung taong bayan ay malito at hindi nila papansinin na itong nangyaring malawakang corruption. Yun ang narrative nila yun ang kanilang pinapalabas ngayon. At sabi ko nga ibigay natin yung kanilang galing sa paggawa ng ganitong klaseng mga hakbang upang mailihis yung usapin ng katiwalian o kaya itong kahinaan ng pamamahala ng kasalukuyang administrasyon dahil gusto nilang makasurvive. Sabi ko nga, nasa survival mode na lang. Kumbaga sa cellphone, lobat na sila. At pinipilit nila na mairaos ang kanilang administrasyon hanggang 2028. So, gagawin talaga nila lahat ang kanilang magiging hakbang. Sabi ko nga, weaponize, na-weaponize na yung pamahalaan, no? Naarmasan na nilang siraan yung mga
ibang mga grupo o kaya ibang mga personalidad na katulad ng mga Duterte o katulad natin na nasa ibang partido na hindi tayo sumasangayon sa ginagawa ng pamahalaan ngayon at iipitin o gigipitin nila tayo. At yun din ang nakikita ko dyan kung bakit ngayon ay sinapubliko at ang ingay-ingay yung pinapalabas nila ngayon tungkol dyan sa Farmally issue na yan. At kung yung susuriin, yung dating senador na talo sa eleksyon ng mga nakaraang halalan na siya yung nag-imbestiga noon sa Senado, ay binuhay nila ulit at binibigyan nila ng sapat na atensyon sa mainstream media at siya yung nagsasalita ngayon. At yun, makikita natin na kasama yan sa kanilang taktika, kasama yan sa kanilang mga hakbang upang mailihis yung mata ng taong bayan na hindi lang pala itong DPWH flood control corruption. Balikan natin yung mga nakaraan. No? Hindi, yun ang kanilang kasama sa taktika nila. Lahat ito politika na ang nangyayari ngayon. Opo, and meron din nabanggit si former governor ng Ilocos Sur, Chavit Singson, na ito na naman paglutang po ng another investigation, this time para naman po sa farm to market road at para sa kanya, diversionary tactics lamang itong paglilihis, kumbaga itong panibagong pinalulutang na naman na panibagong investigasyon. Ganyan din po ba yung nakikita ninyo? At dapat pagtuunan muna ng pansin kasi nga, hindi nga natin alam kung matutuloy pa ba itong sa pag-imbestiga ng Senado. Nakita natin yung mga pahayag ng ating mga kababayan, dismayado sila dahil hindi na ipagpatuloy. Ito namang sa ICI ay hindi rin naman na isa sa publiko yung klase po ng pagdinig. Attorney. Tama si Manong Chavit yan at ako'y natutuwa, Edmar, na nung lumabas siya nung mga 2 linggo na nakakaraan may na lumabas na rin si Manong Chavit at na ito namang pahayag ngayon tungkol sa farm to market road, huwag na munang ihalo dito sa flood control na anomaly. Kaya lamang ang nangyayari dahil hindi yung farm to market road na yan, alam naman natin meron ding mga anomalya dyan na nangyayari pero hindi kasing laki o lawak ang katiwalian dyan sa mga farm to market road na yan kumpara dito sa mga ghost project ng DPW sa flood control or substandard project. Kasi dito pinag-uusapan natin sa flood control, 100 million bawat isang proyekto o kaya mga 20, 30, 50 million. So billion o trillion ang winaldas dito at napunta sa bulsa ng mga iwaling matataas na opisyal. At kung sino itong mga tataas na opisyal dito, maliwanag naman sa taong bayan, hindi lamang si Saldico ang involved dito na mataas na opisyal. Ordinaryong congressman lamang yan, nagkataon lang siyang chairman ng Committee on Accounts. Hindi ka naman magiging chairman ng Committee on Accounts ng Kongreso kung walang pahintulot yung speaker at walang pahintulot yung presidente ng Pilipinas. Alam na alam ko yan, Edmar, kasi ang tagal kong nagtrabaho diyan sa Kongreso ng Pilipinas magmula noong 1987 hanggang 2016. Nandiyan ako sa House of Representatives at sa Senado. Marami akong naging mga bossing ng mga congressmen at mga senador diyan bilang isang abogado nila. Kaya palagi akong nandiyan, naging chief of staff ako sa Kongreso, naging chief of staff din ako diyan sa Senado. So alam ko yung ginagawa ng ating mga mambabatas, no?